e-bike, saka yung mga cart na yan. Sen, good morning sa inyo mga kalsada. Ngayong araw na to nandito tayo sa may Pasig pa rin, dito sa may barangay Manggahan na yan, at hinakot na lahat ng mga obstruction dito sa kalsada. So ito na yung mga nahakot ng team. At nandito tayo sa may Washington Street subdivision. Ito na lang, nakatak ni ate yung kanyang bisikleta. Kung hindi, nakakuha din. Ito yung nireklamo na may-ari ng bahay kasi doon na lang tinambak yung mga ano, yung mga pinaganuhan, tibagan ng mga pinapagawang bahay. At ayun, naisampa na lahat. At kukuhanin na rin yung kariton kasi ito ay sira na at hindi na rin nagagamit, nakatambak na lang din. At yun, turn over na lang sa City Hall ng Pasig. Actually sa Pasig yan, pero siyempre pag hindi naman niya gumagana, nakatambak naman na. So kukuhanin, tapos yun dadalhin sa City Hall ng Pasig para maayos, mapinturahan ng panibago. Tapos yun, mapakinabangan ulit ng ng mga nagwawalis o oyster dun sa sa kalsada. Ay! Pahat ito. Pinahatak na lang. Yung isa si Kuya natikitan. Oh, mahirap ito pag ganito na impound tong mga motor dahil malaki yung babayaran nila dito. Una-una yung penalty dun sa tapos yung towing. Saan ito? Oh. May lisensya ka? Kasi walang plaka eh, hindi mo sikitan eh. Ngayon, kung may lisensya ka, hindi mo sikitan para walang anak. Pagkatawag yung may lisensya. Yung may lisensya. Pinatatawag. Dito mo, mabait pa yung natin, no? Mga taga-ticketing team, no? Dahil na ito, pinatatawag pa talaga yung may-ari. Kaysa nga naman ma-impound, then mas malaking babayaran nila dito. Yung impounding fee, tapos yung kung gaano pa kalayo yung yung binahe. Usually itong mga tricycle na to dinadala doon sa sa C6 tuloy. Yung mga e-bike pala sa C6, itong mga tricycle sa Tumana, Marikina. So, medyo malayo-layo kaya medyo malaki-laki din yung babayaran. At ayun, may nakikita na po. Yung mga e-bike, bike, saka yung mga cart na yan. Nakakuha na dito. So, atras tayo. Pasok tayo sa loob ng subdivision. Ayaw nga ni Siri. Sabi mo naman yun. Okay, nakita nyo naman natin kita na.
So dito pala, itong mga bahay dito for demolition na at yun nga nag-aantay na lang ng relocation. Pero ito, sabi nga ni Sir Alan, kung hindi kukumpisahin yung mga semento saka yung mga hollow blocks, patuloy pa rin na ipatatayo to. Tapos ayun nga, papapresyo na siyempre mas mahal. Kaya marapat na kinuha na lang yung mga materials. Ito illegal park din, titikitan. Nakakaawa man ng hindi, pero dahil na ito na nakakatak na bawal na magkita sa kalsada. Inado, no? Pakinaman na natin pwede na. At ayun na, isang pa na yung kanyang tricycle. Hindi mahalaman at yun mga nakatag dun sa kalsada kukuha. So lahat yung mga nasa sidewalk na motor ito kung titikitan pag walang manakatakin din gawa ng ayun tagpas talo sa sidewalk yung sasakyan.
Tama niya na ito, pre. Ito. Kaya? Kasi ito na maliit. Sumahagis mo sa kalsada. Oo, wala na namang inakalap ito eh. Wala namang masisira dyan eh. Buhay mo na lang. Pag hindi mo kinuha. Wag, babangkayan. Ito, kuhaan na lang to. Ito lang. Wait, maglakad. Ito na kasama niya. At ito hindi lang kasi 5 minutes, siguro mga kalahating oras lang na hinahanap yung may-ari. Oh, kaya nga po itong togo kasi wala pong may-ari. Ask niyo po sila.
Dito, meron pa rin mga naka-illegal park. Ito na yun, nandito na tayo sa may Barangay Malinaw. Bukod sa napakasikip na ng kalsada, yan, may mga naka-park. So, titigilan lahat sila. Pag itong van na to, ayun. Ito yun, papaalis ko. Mga naka-illegal park dito, ang dami. Para matitikitan lahat sa ito. Puro unattended. Haba, eh? Isa lang yung may araw. Kaya pala pag unattended 2,000 yung babayaran. Kaya mas maganda talaga na labasin nyo yung yung mga sasakyan nyo para hindi na lang. Pero ito nakalagay po no? Okay. Nakawaiting po kayo. Ito, ang dami natin kita dito sa may Barangay Malinaw, Pasig City. Ito yung paglabas mo simbahan ng Pasig.